Magandang araw! Ang pag-aaralan natin ngayon ay salitang ugat at panlapi. Ano nga ba ang salitang ugat? Ang salitang ugat ay salitang buo ang kilos. Narito ang mga halimbawa: luto, kain, sayaw, kanta. Sunod naman ay ang panlapi. Ano nga ba ang panlapi? Ang panlapi ay kataga na ikinakabit sa isang salitang ugat upang makabuo ng ibang salita. Narito ang mga halimbawa: magluto, sumayaw. Ang nakikita natin na nakasalungguhit na mag at ay mga halimbawa ng panlapi. Ngayon, ating alamin ang mga uri ng panlapi. Meron tayong 5 uri ng panlapi. Una ay ang unlapi. Pangalawa, gitlapi. Pangatlo, hulapi. At ang ikaapat ay kabilaan. At ang panghuli ay laguhan. Atin ang pag-aaralan ang mga uri ng panlapi. Ang una dito ay ang unlapi. Kapag ikinakabit sa unahan ng salita, narito ang mga halimbawa: mag, ma, pag, at pa. Ito ay kinakabit sa unahan ng salita. Ito ay tinatawag na unlapi. Magsaya, makalat, pagkain, pakain. Sunod naman ay ang gitlapi. Kapag ikinakabit sa loob ng salita, mga halimbawa ang at in. Ang at in ay makikita natin sa loob ng salita at tinatawag natin itong gitlapi. Mga halimbawa ay sumayaw, kinain. Sunod naman ay hulapi. Ikinakabit sa hulihan ng salita. Narito ang mga halimbawa: an. Ang an ay nakalagay sa hulihan ng salita. Ito ay tinatawag na hulapi. Sulatan, balitaan. Sunod naman ay kabilaan. Kapag ang pares ng panlapi ay ikinakabit sa unahan at hulihan ng salitang ugat. Narito ang mga halimbawa. Una dito, narito ang salitang ugat. Ang ating salitang ugat ay awit. Ang panlapi na ilalagay ay mag at an. At ang mabubuong salita ay mag-awitan. Ito ay isang halimbawa ng kabilaan. Sunod naman ay laguhan. Kapag mayroong panlapi sa unahan, gitna, at hulihan ng isang salitang ugat. Narito ang halimbawa. Ang ating salitang ugat ay sikap. Ang ating panlapi ay pag, at a. Ang ating mabubuong salita ay pagsumikapan. Ito ay isang halimbawa ng laguhan. Ayan mga bata, ating napag-aralan
ang salitang ugat at panlapi. Ngayon, tayo ay magkakaroon ng pagsasanay. Gawin natin ito.